Magandang araw. Ako po si Mark Lester Liraga. Ito po ang aking daily devotions ngayong February 11. Serving God from the heart. Israel born in the land of slavery. Tinalakay po ni Pastor Russell Ocampo sa 365 daily devotions. Ang Bible verse ng araw ay galing sa Exodus chapter 1. Sabi po ay, "These are the names of the sons of Israel who went to Egypt with Jacob, each with his family: Reuben, Simeon, Levi, and Judah; Issachar, Zebulun, and Benjamin; Dan and Naphtali; Gad and Asher." The descendants of Jacob numbered 70 in all. Joseph was already in Egypt. Now Joseph and all his brothers and all that generation died. But the Israelites were exceedingly fruitful. They multiplied greatly, increased in numbers, and became so numerous that the land was filled with them. Makikita natin ang simula ng isang malaking pagbabago sa kasaysayan ng Israel. Ang bayan na minsang pumasok sa Egypt bilang pamilya ni Joseph, ngayon ay dumami at naging isang malaking bansa. Ngunit sa halip na pagkapalang makita ng bagong hari ng Ehipto, nakita niya itong banta. At mabasa natin sa Exodus chapter 1 verse 8. Now there arose up a new king over Egypt, which knew not Joseph. At sa chapter 14, they made their lives bitter with hard bondage, in mortar and in brick, and in all manner of service in the field. Dito natin makikita ang first teaching. Israel was born in Egypt, the land of slavery. Ang bansang pinili ng Diyos ay literal na lumaki at nabuo sa isang lugar ng pagkaalipin. Hindi sila nagsimula sa kalayaan, kundi sa paghihirap. Minsan ganun din tayo. Hindi tayo pinanganak sa perfect na sitwasyon. May mga struggles, may mga chains, may mga bagay na kumokontrol sa atin. Pero hindi ibig sabihin na doon magtatapos ang kwento natin. Second, Israel became a slave nation according to prophecy. Matagal nang sinabi ng Diyos kay Abraham na ang kanyang lahi ay magiging alipin sa isang banyagang lupain sa loob ng 400 taon. Ibig sabihin, kahit ang season ng slavery ay hindi labas sa plano ng Diyos. Kahit masakit, kahit mahirap, kahit mahirap, may layunin ng Diyos. Pinapakita nito na ang Diyos ay sovereign. Kahit sa gitna ng oppression, siya pa rin ang may control. At ang last, Israel is a picture of all nations under the slavery of sin. Ang kwento ng Israel sa Ehipto ay larawan ng kalagayan ng buong mundo. Tayong lahat ay pinanganak sa ilalim ng pagkailipin. Hindi man literal na nakakadena, kundi ang kadena ng kasalanan. Ang kasalanan ang totoong Pharaoh na kumukontrol, nagpapahirap at naglalayo sa atin sa Diyos. Pero ang magandang balita ay ito, tulad ng paglabas ng Israel mula sa Ehipto, may inihanda ring pagtubos ang Diyos para sa atin sa pamamagitan ni Kristo. Yun lamang.